Good morning mga ka-premier. Kumusta na kayo? Naghahanap ba kayo ng paraan kung paano makaipon, mag-invest, or kung paano mo mapapalago ang pera mo, or kung paano mo masisave para sa future or sa retirement? Don't worry, di ko kayo pera ng networking business. Maraming paraan at marami ding financial advisor na nagsasuggest na mag-invest tayo sa insurance, UITF, real estate, business, stock market, at marami pang iba. Sa mga video ko tungkol sa Real Talk Financial Edition, susubukan ko na ipakita sa inyo sa pamamagitan ng mga numero. Compute natin kung paano at ano ba ang posibleng mangyari sa ating mga investment. Disclaimer lang, hindi ako expert sa larangang ito. Ako ay isang CPA accountant at merong kunting experience sa financial planning and accounting management. Ops, teka muna! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kong makalimutang mag-subscribe. Ring mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga future video ko. Please watch and share na din ang mga uploaded video ko. Ano nga ba ang mapapanood mo sa channel na ito? Ang mga video ko ay tungkol sa pagiging non-CPA accountant, mga experience sa pagiging private corporate accountant, financial budgeting, business and financial planning, computer programs, government reportorial like BIR, SEC, SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Kasama na rin yung mga travels and lakwatsa, road trips, buhay probinsya at marami pang iba. Pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba kumita sa stock market or kumikita ba sa stock market. Siguro, isa ka sa mga na-curious, napaisip, kung paano nga ba naging milyonaryo ang isang maid. Ito ay narinig natin at napapanood natin sa isang sikat na financial icon sa larangan ng stock market. Natanong ko rin sa aking sarili, ano isang maid naging milyonaryo? Ako isang employee, walang naipon kahit 5. Sa video na to ay subukan nating ipapakita kung paano nga ba umabot sa milyon ang investment at naging milyonaryo ang kanilang maid. No offense man sa ating magigiting na house helper or maid sa paggamit ng salitang maid. Marahil ito ang pinakamabisang paraan para maka-inspire. Kaya ito na rin ang ginamit natin. Ang ating computation ay base sa mga given facts na nabasa at napanood ko. Una, siya ay nag-invest taong 2010, so 10 years ago na yon. Pangalawa, average investment niya is 3,000. And according to video, ang starting capital niya is 15,000. Pangatlo, during the first 4 year ng employment niya, so nag-aral siya and eventually nakagraduate. Then after that, so naging office clerk na siya. Pang-apat, consistent ang pag-i-invest niya. Ibig sabihin regular, wala siyang mintes sa pag-i-invest. Mga stable or reputable market indexes or blue chips company. Ano daw? According to Investopedia, blue chips companies are matured companies in stock market. They are safe, stable, profitable, and long-lasting companies that represent relatively safe, low volatility investment. So yun ang pinag-investan nila. They invest in blue chips company o blue chips account. Kasunod is bargain. Yes, meron ding bargain sa stock market. Bumibili sila kung kailan mababa ang presyo. And ang ligit sa lahat, siya ay single. So yung status is makaka-apekto rin kahit papaano sa amount kung magkano ang kanyang i-invest. Ano nga ba ang mga data na kailangan natin para magawa natin ang illustration?
So, una, ano bang company ang gagamitin natin as sample? Pangalawa, ano ang historical cost ng stock nito? Magkano ang low price? Magkano ang high price? And pangalawa, kailangan din nating malaman ang minimum wage during that time para malaman natin ano ang posibleng monthly earnings niya kung saan manggagaling ang fund na gagamitin niya para sa investment. Tara na, kunin natin ang data ng Blue Chips account. Punta tayo kay Google account. Hanapin natin yung Blue Chips account sa Philippine Stock Market. Ayan, dito tayo sa psa.com.ph kung saan, ayan, makikita nyo ang mga Blue Chip account sa Philippines. Pili tayo ng 10 na gagamitin nating sample. Then, gamitin natin yung picker wheel para randomly mapili natin yung dalawang sample na gagamitin natin. Ayan, una yung Ayala Corporation. Then, Ayala Land Incorporated. Sunod ang BDO Unibank. Piliin natin yan. Sunod ang Bank of Philippine Island or BPI. Sunod ang Jollibee Corporation. Yan. Enjoy. Tapos ang May Liwanag ang Buhay, ang Malina Electric Company or Meralco. Kunin natin yan. SM Investment Corporation. Kunin din natin yan. Sunod ang San Miguel Corporation. Sunod natin ang PLDT. And last but not the least, yung Universal Robina Corporation. Ayan, nakapili na tayo ng 10. Tingnan natin para sa dalawang sample na gagamitin natin. Yun, ang nating sample na gagamitin ng Jollibee Food Corporation. Ang sunod ay Ayala Land Incorporated. Yun, kunin naman natin ang historical cost ng dalawang nabanggit na company. Ayan, dito tayo sa marketwatch.com. Kunin natin ang monthly historical rate nila from January 2010 to up to date. January 2021. Para makuha natin ang rate nila, ang stock rate nila o presyo ng stock nila during the period. Yun ang gagamitin nating sample sa ating computation. Ayan, so andito na, may open, high, low, close, volume. So next page tayo. Ayan, 2017 to May 2019 to 2017. Next page natin. Ayan, 2017 to 2016. 2016 to 2014. 2014 to 2012. Yun. 2012 to 2011. Ayan. So, hanggang January 2010. Ito yung data natin. Sunod na company, yung Jollibee Food Corporation. Ganun din. So, January 2010.
Ayan. Siyempre, monthly ang kailangan natin na rate. Ayan. So, parehas na nakuha na natin. Current date. Ayan. Yung high, yung low. Ayan. Yan gagamitin natin sa ating computation para ma-prove natin yung 1 million na investment sa stock ng isang maid. Naging 1 million nga ba? Paano naging 1 million? Ang kanyang investment sa pamamagitan ng pag-invest ng 3,000. Nag-start siya ng 3,000 investment, regular investment. Ayan, kompleto ba? 12, 2011, ayun, hanggang 2010. So, okay na, kompleto na tayo. Sunod naman, yung wages naman, ang kunin natin. Okay, Google ulit tayo. Punta tayo sa Dolly. Dole. So, ayan. Kukunin natin yung minimum wage rate ng NCR from 2010 to current. Yan ang gagamitin nating basis para ma-check natin kung kaya ba niyang mag-invest. Kung saan ang galing ang kanyang pera na pinang-invest. Kompleto na. So, i-excel na natin siya. Ayan, na-plot na natin siya sa MS Excel. Ayan, ito yung Ayala Land Incorporated. Ito yung Jollibee Corporation. So, ito yung mga corresponding rates niya. Open, high, low. So, ang gagamitin lang natin dito yung dalawa, high and low lang. Ito lang. High and low lang. So, ayan, compute na natin. So, simulan muna natin kay Ayala Land Incorporated. So, i-close muna natin si Jollibee Corporation. So, ayan. So, ginawan ko na siya ng format para in-code na lang natin. Sinasabi na ang unang investment niya is 15,000. Nag-start siya sa 15,000. Sunod, so i-assume natin na monthly nung year 2010, so 3,000. Nung 2011, 3,000 pa rin. 2012, 3,000 pa rin. 2013, 3,000 pa rin monthly. Ayan. Nung 2014, so tumaas, nag-increase siya. Nung 2015, so nag-4,000 siya. Nung 2016, so nag-increase siya ng ano. Kasi kaya ito 53,000 lang nung first 4 year kasi nag-aaral pa siya niyan. Then nung 2014, sinabi na nakagraduate na siya and office clerk na ang trabaho niya. 2017, assume natin 5,000 pa rin ang monthly niya. 2018, so nag-increase ang sahod niya, 1,000. 2019, 7,000. 2020, so 7,000 monthly. So yan yung inassume natin na investment na ginawa niya. Ngayon, kung titingnan natin, magkano bang minimum wage nung panahon na yon? So, kung 404 nung 2010, minimum wage times 26 days, tumalabas ito yung monthly niya. Nakita. Kung 10,000 yung monthly niya, tapos nag-invest siya ng 3,000, so lumalabas, may 7,500 pa siya na sobra. So, made siya. So, ibig sabihin, libre yung, kasi kalimitan ng maid, libre naman lahat ng consumption, libre ang pagkain. So, yun yung pinapadala niya sa kanyang mga pamilya sa probinsya. So, i-copy lang natin yung formula. Makita natin, ayan. So, makikita natin na kung minimum wage lang yung sweldo niya, so, meron pa rin siyang natitira na pera after niya mag-invest ng certain amount. Ito, monthly. And nung 2000, after 4 years, di ba, nakagraduate siya. So, malamang mas mataas pa yung salary niya dito. Malamang may increase siya. Yan. Monthly, malamang nag-i-increase yan. Mabait kasi yung employer niya. So, ngayon, in-assume din natin, so every year, sinabi kasi na pag may bonus, nag-i-invest siya. Maaring minsan, kalahati, minsan buo. So, in-assume na lang natin na dinoble niya yung kanyang investment, yung bonus. So yan,
kinuha niya sa bonus niya, 6,000, sa ganyan, and so on, hanggang sa, so lumalabas yung, ayan, naka-formula na siya, no? Ayan. So, nung 6,000 yung investment niya monthly, ang nung bonus, binigay niya 12,000 ang dinagdag niya. So, yan, 712 yung lumalabas, di ba? Ngayon, paano natin kinompute? Yung 15,000 na una niyang investment, ilang stock bang nabili nun? So, yung 15,000 divide, ayan, sa formula natin, 15,000 divide, kasi bumibili sila in low. So, pag mababa ang presyo, saka sila bumibili. So, in-assume natin na ito yung low price nun. So, yung 15,000 divide 10.25. So, ni-round off natin yan, 1.5 na stock. So, lumalabas, 10.25, yun yung price ng isang unit ng stock. Ibig sabihin, pwede siyang makabili ng 1,500. So, dinagdagan niya ng 375 yan kasi by hundreds yung ating stock purchase. So, ang total cost of investment niya nung una niyang bili is 15,375. Ganon ang computation niya. Ito, 3,000, divide ko magkano yung 9.90 noong February 10. Kaya nakabili siya ng 300 units of stock. So, ang investment niya, 2,900. So, ganyan siya. So, during the 10-year, lumalabas, nakabili siya ng, ito, 25,200 shares of stock ni Ayala. 690 ang total investment niya. Pero yung budget niya dyan, 712. So, okay lang, may sobra pa sa budget niya, di ba? Ayun, kasi may time na sobra, may time na kulang yun. So, ilagay natin sa taas. I-summarize natin. Ang total of investment niya is 600. 690. Ang total number of stock owned niya is 25,200. Ayan. Paano naging 1 million? Kasi, tingnan natin, magkano bang stock price niya ngayon? Halimbawa, binenta niya ng January. Ito. Siyempre, pag magbebenta ka, sa high price ka. Ayan, lumalabas ang high price ng January, 42. So, magkano na yung current amount of investment niya? So, yung stock owned na 25,200, i-multiply lang natin ng mag-current price ng stock. So, yan. Yan, 1 million na. So, maaaring tama. Kasi mababa pa nga yung ginamit natin, 3,000, 3,000. Eh kung halimbawa may increase siya every year na 20% halimbawa o 10% na lang. Dito na siya magbe-base, di ba? So, mababa pa yan. So, maaring dinagdagan pa niya yung monthly investment niya. Balik natin. So, ibig sabihin, nung 2010, kung nag-start ka mag-invest ng nitong 3,000, 4,000 nung 2014, monthly to, regularly, 6,000, tapos 7,000, 2020, at bumibili ka ng at low price ng tama ng Ayala Land, so yung 619,000 mo na investment is ngayon magiging 1,058,000 na. Ngayon, magkano ang kinita mo? Ilang percent? Ito. Ayan. So, ibig sabihin, 53% ang kinita ng ano mo, ng investment mo. Punta naman tayo sa San Miguel Corporation. Same assumption din. 15,000. So,
Jollibee Corporation. Same assumption din ang ginamit natin. So kung titingnan mo, pare-parehas lang yan. 712. So ang monthly salary niya, ganun pa rin. So percentage of investment of the salary. So ilang percent ba yan? 29% lang ini-invest niya. Ayan, dito kalahati na. Tumaas na, di ba? Pero malamang kasi, nung nag-office clerk siya, tumaas na yung kanyang sweldo. Ayan, tumaas na yan. Okay? So, pagkano ang na-invest niya? Kung makikita nyo, by quarter yung investment niya na lumalabas dito sa Jollibee Corporation. Bakit? Medyo mataas kasi yung price niya ng compare doon sa Ayala, di ba? Kasi kung yung 3,000 divide mo ng 51, 58 stock lang. Ay, ang minimum natin 100. Kaya, naghintay siya nung kaya niya bumili. Every quarter yon. So, 9,000. Kaya ito yung nabibili niyang stock every quarter. Magkano ang investment niya? 21,600. Sa buong 10 taon na pag-invest niya sa Jollibee Corporation, nakailan ba siya? Naka 5,700 stocks siya. Magkano ang investment niya? So, in total, 874. So, mas mahal, di ba? So, computin ulit natin, katulad ng ginawa natin sa Ayala. Ang cost of investment niya is 874. Ang stock own niya is 5,700. Ito yung nangyari sa investment niya for the 10 years. Ngayon, magkano ba ang stock price ng Jollibee kung bebenta niya noong January? Ngayong January. Ayan, ito yung high. Medyo apektado yata si Jollibee ngayon. Yun, medyo mababa. Diba? 200 to. Pero kung nung kailan ba mataas siya? O yun, kailan ba siya? Mataas, 300. 2019. Mataas siya. Pero ngayon, 200 to ang high price niya. So yan. So magkano na yung current investment niya? So ito lang, yung 5,700 times yung current stock price. So, yan. So 1 million din. Pero kung mataas ngayon ang rate ng Jollibee, kung 300 yan, kung 300 magkano yun? 68 ba yan? So 2 million na siya, di ba? So hintayin lang niyang tumaas yan. Ayan. So ngayon, ang paper gain niya, tinatawag niyang paper gain kasi hindi pa naman niya ibinibenta. So ito, 1 million less 874, 277 paper gain niya. So ilang percent to ng investment? So 32%. So ganyan ang mangyayari. So compare natin. So, same monthly savings yung inalat niya, pero sa actual investment 690 lang dito kay Ayala, kay Jollibee 874. Ilang stock own niya? 25,000. Dito sa kanya 5,700. Magkano stock price ngayon? 42. Stock price nito. Pero kung titingnan natin, halimbawa yung pinakamataas na stock price nilang dalawa, ano bang pinakamataas? 38, 47, 53. Nag-53 na siya. 53.85. 53.85 dito.
May 328. 385. 328. Tingnan natin. 5385. 328. So, ganyan lang naman yun. Malaki, 114%. Ganyan naglalaro ang investment sa stock market. Ngayon, dahil hindi mo pa siya binenta, paper gain ang tawag dyan. So, hindi mo pa talaga siya gain, di ba? Hindi mo pa talaga siya loss. Kung halimbawa loss man, ayan. Balik natin. So, ayan. Recap natin. Ang result ng ating illustration, totoo nga, posible, and na-prove natin ng investment ng NADE ay posible talagang naging million. Ano ang mga importanteng facts na ginamit natin? Tagal ng panahon ng kanyang pag-invest ay almost 11 years. 2010 to 2020 sa illustration natin. Pangalawa, so regular ang investment niya at walang withdrawal. So ang main purpose talaga nito is for retirement. Pangmatagalan or long-term investment kung tawagin. On the average, for the 11 years, ang monthly investment niya ay almost 5,800 plus per month. Pakita natin kung paano natin nakuha yung value, yung amount. Period covered. 11 years siya. So, yung data na kinuha natin is from 2010 to 2020. So, 11 years siya, hindi 10 years. Yearly budget. Total months. Ganito yung average monthly. Average monthly budget. Minimum wage per month. Ito yung kanyang minimum wage per month. Ito yung sobra ng kanyang sweldo monthly versus dun sa ini-invest niya. Ilang percent ng sahod niya ang napupunta sa investment. Mataas yung napupunta na percentage ng sweldo niya sa investment. Based sa ating illustration, so minimum wage lang yung ginamit natin. Pero during the period of 2014, so sinabi nga na nakagraduate siya and naging office clerk siya. So malamang tumaas yung sweldo niya, and kung tumaas yung sweldo niya, so bumaba yung percentage ng sahod na pumupunta sa investment. Sunod, kailangan regular monitoring ng stock para mabantayan yung bargain price. Kasi always kailangan buy at low price. And yung panghuli, go for stable company. So, yung tinatawag na blue chips account or blue chips company. O yun, natapos din natin. Maraming salamat mga ka-premier sa panonood ng video na to, at sana kahit konti makatulong to sa inyo sa konting paraan. Kung bago ka lang sa channel ko at nagustuhan mo, paki-subscribe na lang and paki-ring na rin yung notification bell para naman updated ka sa mga upcoming videos ko. Share mo na din sa mga kaibigan natin, at kung may time ka, paki-watch na rin yung mga previous videos ko. Maraming salamat. Good day. God bless. Hanggang sa muli.